Bakit dapat makialam sa usaping ganito? Yung kasing budget ng gobyerno konektado sa bulsa ng ordinaryong mamamayang Pilipino. 'Di ba? Alam natin yan, di ba? Pag hindi tama ang paggastos ng budget sa national government, hirap ang pagpasok ng pera sa bulsa nyo. Dapat makialam kayo. Tinanong ko to bago ako mag-guest sa iyo. Sabi ko, matutulas pa ako sa pangalan ng tinanong ko. Sabi ko, musta, yung mga problema ng DepEd, ganito. Para naman masabing hindi tayo unfair, di ba? Sabi nila, oo ma'am, kadalasan, dadating ang mga purchased equipment or items sa region na hindi naman kami ang nag-request. Talaga? Hindi kami kinusulta kung yun ba yung kailangan. Kang ganito, hindi talaga kaagad-agad magagamit yan, di ba? Pangalawa, yung timing naman. Sasabihin mo, ito, kailangan mo ito ng ganitong panahon o ganitong period. Pero darating late na late, di ba? Yan. Pangatlo, sa laki ng bureaucracia, mahirap pababain o bantayan yung pagbaba ng tamang instruction. Parang pag nagre-relay ng message, alam mo ba yung laro, Christian? Pag nagbulong ka, tapos bulong-bulong-bulong the rest of the line, pagdating sa kahulihan, iba na. Iba na. Oh, yan. Pero gusto ko rin balansehin. Pasensya na naman. Nung panahon ni Brother Armin, ilang schools ang napagawa natin. Ang ibig sabihin, kahit pala bureaucracia, malaki. Pwedeng gawin. Tama pala, pwede pala. At meron din talagang mga history and DepEd na nakikita natin na yung commitment kasi ng mga tao sa baba. Dahil mga yan, hindi ko masabing politiko di ba? Yung mga tao sa baba, dedicated yung mga yan Bagamat masabi nating meron ding bahagi ng na hindi, pero kahit papano, meron nang naka-embed na system. Tama ba ako? Parang andyan na yung proseso, andyan na yung system. So it should work. Ang sa akin lang ay mahalaga yung usaping leadership. 'Di ba? Kasi sa absorptive capacity, hindi gagalaw at tutulo ang pundo kung walang uniform or walang kukumpas. At yung sinasabi nating kukumpas ay sa tamang pagkumpas, sa tamang panahon, at yung pagkumpas na naiintindihan ng lahat. Una yon. Pangalawa, mahalaga kung ang isang bureaucracia ay parating nagpapalit ng leader. Mahalaga na mabigay yung empowerment and ownership ng tao sa baba. Kasi ganito yan, Christian Kung parating nagpapalit, hindi maiiwasan yung faction. At kung minsan, narinig mo siguro yun, may sumasabatahe. Parang andyan naman yung pondo, andyan naman yung bakit hindi umusad ang programa. Baka mayroong konting sumabatahe. Pwede rin, nilalawakan natin yung pagtingin, di ba? Pero pangatlo naman, isa pa rin, ay, sabi ko nga, baka delayed yung release ng Hindi ko nakita yung timeliness ng release. Maybe Sai can help us. Kasi pwedeng tingnan yan. Ginawa namin sa isang pag-aaral ng World Bank. Tiningnan namin yung timely execution, halimbawa. At nakita natin na kung minsan delayed ang pagtulo ng budget pagdating sa pinakamaliit na unit ng Department of Education. In other words, kung susumahin natin, critical ang leadership, critical yung empowerment and ownership ng mga tao sa baba who are, ang tawag ko dyan, the process owners. And third is yung how do we make the system move? Or how do we work outside of the system then? Kasi nandiyan na yung sistema Ang kailangan na lang ay yung motibo at pagsisikap na alamin din. Kasi ang lungkot ko dito, halos wala pang 10% yung accomplishment. Ang tama kasing wala akong pinaparinggan. Ang gusto ko lang ay halimbawa, bilang leader, magpapatawag ka dito ng kumbaga parang monthly meeting or weekly meeting. Medyo tututukan mo yung accomplishment, iba Christian. Sabihin mo, ano yung major accomplishment natin? Tatanungin mo kunyari, uy, tayo, DepEd, ilang school na pagawa? Pag medyo mababa yung performance, pupukpukin mo yan Di ba, Christian? Tsaka singit lang ako, Di ba mismo si Vice President Sara Duterte sa isang speech, sabi niya, hindi naman daw niya masyado naunawaan o binasa yung curriculum na pinareview niya, magaling daw siya sa pagpukpok ng mga tao. Kung magaling siya sa pagpukpok, eto na yun 'di ba? At parang hindi yata napukpok ng tama.
Ay, di ba yung sa disaster, yan ang sinabi niya, di ba? Na parang, bigyan mo ako ng ano at ano, di ba? And in fact, may sinabi siya, bigyan niyo ako ng pundo at ano. Medyo malupit ito. Nabigyan ng pundo pero hindi nag-deliver. Pero gaya nga na sinabi ko, meron kaming pwedeng tingnan. Pero isa rin yung pwede nating gawing conclusion dito, hindi pwedeng maghugas ng kamay ang isang leader. Kung ako man ang nakaupo dyan, I will have to admit that it is my responsibility if the agency that I am leading is unable to utilize the funds at the proper time. Hindi ko pwedeng sabihin, pangit kasing bidding. Hindi ko pwede sabihin, kasi yung mga tao mabagal. I cannot. There is such thing as command responsibility. From the point of view of the auditors, meron tayong tinatawag na tone at the top. Okay. O, sige. Zai, do you agree? Leadership, someone has to be held accountable dito. Tapos susunod na tanong ko, dahil political appointment yan yung cabinet position na yan, wala na si Sara Duterte dyan paano mo siya mapapanagot? O baka naman sasalo na lang lahat yung panibagong kalihim. Actually, sobrang agree ako dun sa sinasabi ni Kong Heidi. Importante talaga yung leadership, lalo na sa isang ahensya katulad ng DepEd. Hindi mo pwedeng sabihin kasi na problema lang siya ng procurement, problema lang siya ng logistics and warehousing na, alam mo yan, yung separate problems na sabay-sabay na lang na nag-crop up. Hindi yun It's real, ang pinaka-glaring kasi dito, yung walang leadership, walang command responsibility yung nasa taas. Kasi across major programs yung problema. Bagaman yung budget ng DepEd, alam natin yan yung isa sa pinakamalaki tuwing budget sa version ng NEP, palaging DepEd ang pinakamalaking budget. Pero gusto kong ilagay din dun sa konteksto na 75% ng budget ng DepEd para sa sweldo. 20% MOOE para dyan sa mga projects tulad ng yung mga feeding program, 5% capital outlays, meaning yung mga purchase ng laptops, yung mga school building program. So kung iisipin mo, yung PS automatic yan na dinidisburse sinasa land bank yan. So we're talking about 25% lang of the budget of DepEd na kailangang tutukan ng matindi. Bakit ganun yung nangyari? Yung 100 plus na accomplishments for school building program sa 6,000 plus yung target, hindi ko siya ma-imagine kasi bilang personally nag-handle din ng release ng mga ng mga funds para sa school building program nung si Brother Armin yung DepEd secretary. Alam ko na pag sinabi nilang ito yung target nila for this year, talagang during the process of budget execution, tinututukan talaga nila to the extent na idadamay nila, i-invite nila yung DBM para imbitahin ng DPWH nang sa ganun maging maayos yung coordination. Kasi nakadepende yung success ng school building program sa convergence ng DepEd at saka ng DPWH. Mukhang hindi ganon yung nangyayari. Pangalawang issue yung tungkol dun sa planning ng procurement. Mukhang hindi na pa plano ng maayos yung procurement. Actually, sinabi rin naman siya ng ibang mga DepEd officials na ang pinaplano nilang procurement, yung mga continuing appropriations or yung carryovers pa nila. So, hindi nila masyadong napaplano yung para sa current budget. Kasi nga, nagkabara-bara na. Kumbaga patong-patong na yung problema niya simula nung pandemic, hindi naman tinututukan. Trabaho ng cabinet secretary yun 'di ba? Parang hindi naman niya pwedeng sabihin na naabutan lang niya. Kasi whether or not naabutan lang niya o nangyari noong time nila, the point is responsibilidad niya yun.